listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Salamat po, Panginoon, O God, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Lord, this morning, we just lift up to you our hearts, O Lord, O God. Samahan niyo po kami to worship you and to praise you, for you deserve it, O God. Fill our hearts with joy, O Lord, O God. Lagyan niyo po ang aming puso ng kagalakan, Panginoong Diyos, na magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. We want to feel your presence this morning, O God. Touch our hearts. Speak to us, O Lord, O God, as we sing these songs. Salamat po. We're careful to bring you back the highest praise and honor. In Jesus' name, amen. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. There is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is filled of your goodness. The earth is filled with your love. Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love.
You are alone the most high, oh Jesus. You deserve to be lifted high. You deserve to be given thanks, O Lord, O God. Salamat po. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Thank you for the joy, O God. Thank you for the peace, O Lord Jesus. Salamat po. Samahan niyo po kami, Panginoon. As we worship you, as we sing to you, O Lord, O God. We want to feel your presence this morning. Embrace us, O God. Thank you, Jesus. Thank you. Just feel the presence of the Lord. Just talk to Him this morning. Yes, oh Jesus, you are worthy of praise. We love you, Lord.
nga po kayong pasalamatan. Father, we love you and we worship you this day, O God. Salamat po, Panginoon. Let's just worship the Lord. Let's just feel His presence this morning. If you can lift up your hands to the Lord, worshiping Him this morning. Exalt His character, we pray. We are called to yield unto the Spirit, that He may form to us the beauty of the light. Worship to the Lord. Our worship is responding to the revelation of His name, bringing pleasure unto Him, whose heart is broken over sin. Called to yield our heart.
Karapat-dapat po kayong papurihan, Panginoong Diyos. Ako dumako sa salita ng Panginoon. Nais ko lamang i-alok muli ang iba't ibang anyo ng tulong ng Harvest Point sa mga tulad ho natin na naapektuhan ng mga nakaraang pag-ulan, pagbaha, lalo na po dito sa Metro East at sa Lower Rizal. So kung kayo man po yun, at kung kayo man po nahihiya lamang magsabi, mas mabuti ho minsan sabihin kaysa hindi. May mga bagay na mas magandang maiparating kaysa sinasarili. Nandito po ang Harvest Point para ho matulungan kayong itawid sa, lalo na po sa inyo, kung kayo po ay pinasok ng baha. Meron ho bang pinasok ng baha yung garahe at tahanan ho nila? O puro mga nasa balita lang? Hindi, flood-proof pala yung mga taga-Harvest Point. Ulitin ko lang po, baka sabi ko nga po may mga bagay na mas mabuti hong nilalabas kaysa tinatago sa sarili. Meron ho ba ritong binaha? Yun na lang. Garahe. So, salamat sa pag-share, sis. Mahalagang nalaman namin yun. Meron pa po ba? Wala kasi dito. Baka wala dito, no? Kasi naglilinis pa ng bahay. So, we have to also be aware of that. Kung meron man po, o nahiya kayo magtaas ng kamay, baka kasi nabigla kayo o nahirapan kayo po, then wag ko kayo maya magsabi po sa ating hospitality ministry, and they will be very kind po, extend the kindness of the church sa inyo. Antipolo, hindi yata sila masyado nakarelate. Medyo mukhang wala naman. Except dun sa mga taga-solid na nag-collapse yata yung mga pader-pader. Yun naman ang challenge sa Antipolo. Landslide naman ho. Saka flash flood. Let's pray to the Lord. Mabuti ho siguro ipanalangin ho natin po ang ating sarili. I'm sure pinag-pray tayo ni Brother Manny. Ang layunin ko lamang po is sa lungguhitan yun at ihanda tayo sa salita ng Diyos. Panginoon, ang aking po narinig pagpasok ko po dito kanina ay yung mga tanong na are we listening? So Lord, siguro po sa mga nangyayari sa aming paligid, sa aming bayan, sa aming buhay, yun na lang din po siguro ang tanong na nais kong diinan sa bawat isa. Nakikinig po ba kami sa inyo? Ano po ang inyong sinasabi? At ano po ang puso ninyo? Ang maganda sa puso ng Diyos, napakalaki ho at napakadakila at napakaganda ng puso ninyo. Your heart is so amazing, so great, so good, na sino man kaming lumalapit sa iyo today, meron ka pong pagtingin at meron ka pong sagot sa prayer namin. So to those, Lord, na nagpe-pray today that hindi kami affected ng mga nangyari ng mga nakaraang araw, then una sa lahat, mapuno kami ng gratitude. At pangalawa, mapuno kami ng compassion sa mga hindi kasing tulad namin na pinalad at pinahintulutan ng Diyos na pasukin ang mga bahay nila at hindi sila makapag-aral o makapasok. May we show concern for them. Para sa amin ho, Panginoon, who are tired today, because hindi lang naman ho tuwing July ang bagyo at baha, but every day we live under the forces of nature but also under the forces of life, even sometimes the forces that are spiritual. Panginoon, I pray that, Lord our God, you will comfort us. You will strengthen us. In the moment of our need, you will help us. Fathers, nawa sa mga pagod po dito, huwag kami magsawang magtiwala sa inyo. Huwag kami magsawa, Lord, tumangan sa inyo. Huwag kami magsawa na manampalataya at gumawa ng mabubuting bagay ninyo. Minsan, Panginoon, kami pa hong mga nawalan na apektuhan ng ginagamit nyo para maging blessing sa iba. Umasa kami sa ganong mga bagay. That you will use our suffering, our mishap, as an opportunity to declare your greatness and goodness to others. And so we will be your humble instruments. Kami pong mga affected the past days, maging instrumento kami ng iyo pong kabutihan nang maipahayag si Jesus na kaligtasan lamang sa mas nakararami. Dahil isa lamang po ang kaligtasan at hindi po politiko o celebrity, hindi po kami sa church ang kaligtasan. Salvation has only one name, and the name is Jesus the Christ. Panginoon, sana po through this message, lalo na po sa lahat ng nangyari at nangyayari pa, talagang kumapit po kami, tumangan at ibahagi si Kristo sa aming sarili at sa mas nakararami pa. Lord, that if you will bless us at ibabangon nyo kami mula sa mga bagyo na ito, at kung pagpapalain nyo po at ibabangon din ang church sa Harvest Point, and I pray all churches of the Lord, then we will all be about Jesus. We will be even more faithful. We will be even more like Jesus. Panginoon, that is our prayer. Use your word today as an instrument, Lord, of your goodness and greatness in our lives. In Jesus' name we pray. Amen.
Ay po magpapatuloy po sa salita ng Panginoon. Salamat po kay Brother Joey for sharing the word last week. Napakahalaga ho. As I was saying before po, sa atin pong announcement po last Sunday, mahalaga po na siya po ang magbahagi ng mga bagay po na siya rin naman po ay nagpa-practice. Discipling the family and discipling couples and other families as well. Tayo po ay nasa Acts chapter 19 na po. Di ko po ma-spelling bakit ito ang tumapat today, but we will trust in the sovereignty and goodness of God. Ang topic natin today po, yun nasa Acts chapter 19 na ho tayo. Lampas kalahati na ba tayo ng Acts? Konting Bible trivia lang. Ilan ba ang chapter ng Acts? Acts tayo ng Acts, di natin alam. Ano yung mga laman ng Acts? Ilan po ang chapter ng Acts? Sige po, paki-research po. Tulungan niyo po ako. Pakihanap po sa Bible. 28. So kung nasa 19 na po tayo, ilan na lang ang chapter ho na lalakbayin natin? 19. 9, tama. Kala ko 19. Sa layo naman po na nilakbay natin, nawa ho nakatulong ho, naka-minister sa atin ang Book of Acts. Na remember po yung serye po na to is about the power not of people, but the power of the Spirit in and through people. Nahanapin din natin po ang power ni Holy Spirit sa buhay-buhay natin. This week lamang po, sa lahat ng mga naganap ho sa atin hong pamilya, sa ating bayan, nakita ba natin kumilos ang kapangyarihan ng Diyos? Amen po ba? Sabi ko kanina, may mga bagay mas maganda kinukwento kaysa tinatago sa sarili. Pakishare nga sa katabi mo ang isang mabuting bagay na ginawa ng Diyos, the Holy Spirit, in your life this week. Go. Specific. Yung talagang sayo. Madaling sabihin na, sinave kami, ligtas kami. But how? Parang ang dami hong hindi kinilusan ni Holy Spirit this week. Kala ko ba, buhay at kumikilo si Holy Spirit? So ulitin ko po. Sabi ko po, mas magandang may mga bagay na kinukwento kaya sa tinatago. We declare our praises to God. So declare your worship to God by sharing to someone, how did the Holy Spirit move in your life this week? 7 days lang po yan. Hindi ko pa sinisiyasat ang talumbuhay ng buhay ninyo. Ayan, meron naman siguro. It's an act of faith. Meron naman siguro. Dapat sabihin, dapat ho natin ipagmalaki dahil buhay ang Diyos. Amen ho ba? So, nakwento nyo po ba? Yung katabi nyo, nagkwento rin ba o nakinig lang? Baka naman kasi sinolo nyo yung sharing. Pakinggan nyo naman din siya. May nangyari din sa buhay niya. Iisa lang din ang Diyos natin. So pwede ho bang pakinggan mo yung katabi mo? Pakitanong siya, ano naman ginawa ni Lord sa'yo? Yan. Share kasi tayo ng share. Hindi naman tayo nakikinig. Matuto rin tayo makinig. So sige, makinig. Ako makikinig kay Brother Mar. Brother Mar, ano ginawa ni Holy Spirit sa life mo this week? Masakit ang pangangatawan mo. Hanggang ngayon. Di na. Pinagaling ka na, Panginoon. Salamat sa Diyos. May kagalingan pa rin talaga sa Kanya. Nanay Josie, I see you. And when I see you, I remember your posts last week. Anong level umabot yung tubig sa inyo? 18. Dati, no? Praise God. Yung 18 na yun. Actually, it's a story na maraming nagkwento this week. Mukhang napansin yung effects ng mga proyekto ng pamahalaan sa Marikina. Kaya sa Kainta. Kami kasi yung pinuntahan ng tubig. Kasi after ng Montalban, San Mateo, Baba Marikina, Liko, Kainta. So, dun sa mga subdivision dyan, you know who you are. Ayun. Medyo, ako naman magkwento for a while. Praise report lang din. Dahil ang Lord ay mabuti. So, last we saw each other was Sunday. I gave the announcements and we headed to a mission sa Quezon City, sa Cubao area. At nanatili na kami sa Cubao pagdamag. Hindi na kami umuwi. So, nakauwi lang kami dyan sa amin nung tinitiran by God's grace. Huwebes na po.
So para po kaming Joseph at Mary ng mga ilang araw, palipat-lipat ho at naghahanap ng saan kaya kami ititira ni Lord. Masarap din pala yung ganun. Masarap maging spontaneous, di ba? May blessing din pala doon. So praise God also for His provision kasi meron pong isang kapatiran sa atin. Talagang the Lord knows what He's doing. Pag alis ko nung Sunday, may nabot sa akin. Yung pala, pang-accommodation pala namin for the next 4 days yun. So di ko pala para, actually para yun sa mission dapat na napunta kami sa Bataan. Kaya lang that had to be rescheduled kasi binaha ho sila dun. Matindi ho ang baha ho dun. Ay, wala ho talaga. So yung atin ho dito, doon sa La Union naman, yung mga pinuntahan namin, ang kwento sa amin, bubong naman ang nawala. Kita nyo naman po, hindi ho inisper. Kahit San Fernando City, tanggal ang bubong, sira yung bangko, sira-sira yung mga establishments, kaawaan ho tayo ng Diyos. Ano po. Kaya ho, it's important po to still have a God who walks on water these times and a God who can comfort us, especially in the time of our afflictions and suffering. So nawa, nakahinga tayong lahat kasi minsan mahirap yung titimpi mo. Ang dami nangyari this week. Wala ka naman nakwentuhan. Yan ang mahalaga ho sa small group. Ano po? Meron kang pwedeng tawagan, kamustahin, kulitin. Ano po? Kinulit ba kayo ng small group leader nyo this week? Yeah, assignment ko sa kanila sa group chat yan eh. Kamustahin ang mga ka-SG. So meron bang nangamusta sa inyo? Sige ho, singilan ho tayo mga small group leader. Meron bang nangamusta sa inyong taga-Harvest Point this week? Ilang beses kayo kinamusta? May before and after ba? Araw-araw. Ayan. Dapat may before the flood, may after din. May tawag doon follow-up. Kasi baka mamaya, tapos naman yun ba? Kailangan mo naman maglinis ng garahe. Di, at least, di ba? Yung mga malalakas at may kaparaanan, maglinis tayo ng garahe by God's grace. Acts chapter 19 po tayo. And today we'll talk about idolatry. Sa Acts chapter 19 ho, sa pagbabalik ni Pablo at kanyang mga kasama sa ministry sa Ephesus, the second missionary journey, pabalik na ho sila. Ano po, ang kanilang naabutan ho sa iba't ibang encounters spread through the chapter of Acts 19 are various forms of idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And today, we will confront that reality na ang isa hong malakihong hadlang sa buhay, in fact, isang malaking kapahamakan sa buhay ng tao, minsan maging Kristiyano kung hindi ho siya magbago, ay ang pagsamba ho sa Diyos-Diyosan. Speaking of pagsamba sa Diyos-Diyosan po, lagi ho nating sinasabi sa ating bansa, marami hong Diyos-Diyosan sa Pilipinas. Tama ho ba? At kadalasan ho, ang naririnig ko pong ating puna sa ating makababayan, kasi may sinusuot ka sa iyong leeg na para bagang sinasamba mo, parang pinagkakatiwalaan mo ng kaligtasan mo. Whether cross man yan o anting-anting. Iba sa atin, kasi may mga statwa kayo sa bahay. Pero hindi na po ako lalayo. Hindi na po ako titingin lang sa statwa po at nakasabit ho sa leeg. Last Sunday, bukod sa umulan, nawala daw yung traffic. Dahil, hindi naman lahat binaha eh. Baka kami sa labas, maluwag nga talaga, kahit sa matataas sa lugar. Kasi daw, ito malungkot, pati yata church attendance sa damay, po. May naging internal joke na ho natin nung kasagsagan ng 2000s, pero mukhang nasampuan na ulit tayo. Mukhang di na naman. Yung mga di nakapag-church, dahil mahalaga yung 12 rounds. At di ka mahuli sa blow by blow. Wag nang burst by burst, blow by blow na lang. Today, dapat may boxing din na nangyari. Alam niyo ba yun? And it again speaks to the idolatry of this country. Sino dapat mag-boxing today? Kaawaan tayo ng Diyos. Di ba kayo napapagod na sa mga ganyan? Di ba na tayo nagsasawa sa ganyan? Pag-pray talaga na, pero sana, baguhin ni Lord ang bansa natin, simula sa boto natin, naman, next election. Bakit ganun? Di ko na po, hindi sabi ko sa Antipolo, wala na akong pakialam kung berde kayo, pula kayo, maawa kayo sa bansa. Huwag kayo sumamba ng kulay at politiko at apelido at partido. Kaawaan nyo ang bansang Pilipinas. Bakit tayo sobrang fascinated at sobrang invested sa boxing na yan? Para daw mapagtakpan yung baha. Para mapagtakpan yung kawalan ng infrastruktura, except sa Marikina. Happy sila doon.
para ho mapagtakpan ng mga problema ng mga karaniwang Pilipino, lahat tayo manood na lang ng boxing. Alam niyo, yan po ang itsura ng idolatry. Hindi mo kailangan gumawa ng rebulto o statwa. Sumamba ka lang ho ng tao, ng apelido o partido, idolatry na ho ang tawag dyan. At sa ating kawawang bansa na nagsasabing Kristiyano ho tayo, mukhang maraming idols. Hindi ho sila statwa, buhay sila, may pangalan sila at sinasamba ng mga kababayan natin. Hindi lang ho tuwing linggo, pero hindi lang tuwing eleksyon, araw-araw sa social media. Kaya ho nagkakaganito tayo. Let me give you a simple equation of life. Whether a Christian or not, idolatry leads to sin. Sin leads to destruction. Simple. Tagalogin ko. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nagreresulta sa kasalanan at you can't bend it any other way. Ang kasalanan ay nagdudulot ng kapahamakan. Tinagalog ko lamang. Sa kabilang banda, ang pagsamba sa Diyos ay nagdudulot ho ng isang malinis at makatwirang pamumuhay at ito po ay nagdudulot sa pagpapala at buhay na walang hanggan. Yun lang naman ho ang dynamics ng idolatry. Whether you know and worship the one true God or someone else. Today, brothers and sisters, the Holy Spirit gives us Christians the power to expose idols or false gods. Yun ang title ho ng message natin today. We will talk about the Lord's work, the Spirit's work. Title please. To expose, at kailangan ma-expose yung title. Power yan. False gods. If idolatry leads to destruction, then we must expose idols in our lives, in our families, in the country, but also in the church. Let me give you po a laundry list of possible idols. Ito po ang next slide ng mga pinaka-naiisip po, or at least top of my head na idols. Can we just go through a simple heart check-up lang po. I-expose natin po lahat ng mga posibleng idolo ng puso natin today na hindi Jesus Christ ang pangalan. Yan po. At ang pinaka-una at mahirap na idol ay hindi ho si Satanas. Go back as far as Genesis. It's not the snake who was idolized. Who was idolized in Genesis? Yourself. That's why if there is hindrance to change and blessing in your life, my friend, my brother, my sister, maybe there's idolatry in your life, and the number one idol is not some spiritual enemy, it's you. Sabi ko nga sa Antipolo as I close in prayer, and so I will open here. We have to get out of the way. But here are other idols na sinasamba natin sa puso natin, na tinutulad natin sa Diyos. Una, pamilya. Lalo na ho sa mga kulturang tulad natin po, sometimes the family takes the place of God. And I don't blame you for loving your family. We disciple the family, but we can only disciple the family if there's God in our hearts, in our families. Number 3, ito napaka-simple at classic na po. We worship possessions and things. Number 4, we worship position and accomplishment. Yan ho yung boxing dapat today. Nakatingin tayo sa nakapwesto at nakatingin tayo sa mga nagawa nila para sa atin. Next, ito po may sound controversial to you, but sometimes you worship your own pain. And you don't have to magnify or microscope the heart. You hear this in the words of people who are wounded. And what we should tell them is that, not judge them, we should tell them that God loves them. Kasi may mga tao maririnig mo palagi yung pain nila. Eh nakakaawa po yun. I don't say this to judge them and to label them. I say this po to point something out. May mga tao po kahit sa loob ng church, wala ka nang narinig kundi yung kanilang pain. And may Diyos sila. It's not because gusto nila mawala ang Diyos sa buhay nila. Kailangan nila lalo ang Diyos sa buhay nila. Kaya lang po minsan po, ang una kagad ang instinct nila, tap their pain. Idols, obviously. What else? Their opinions and beliefs, even if those opinions and beliefs are right. Alam niyo po ba, marami hong mga, in church history, maraming simbahan ho ang nagwatak-watak, even the main church, capital C church, suffered from a lot of division and fragmentation because of right beliefs by certain people.
But because they cannot give way to the love of Christ and they like to impose that they're right, yun, nagkaaway-away sa loob ng church. Your group, your nation, and your culture. Iniisip natin, ang pagbabago sa bansa, dapat magbago ho ang kultura. Totoo naman, magbagong kultura. But as I say in my commentary, may mga bagay sa kultura ng Pilipinas na hindi ho kapuri-puri sa Diyos. So we don't look to culture. We go to something greater than culture change. Politics. Gaya na sinabi ko po, huwag na ho tayo magantay ng election. Minsan po, we make idols of men, of surnames, of administrations, and parties. And finally, this may sound rather controversial, but we have to expose this as well. Sometimes po, we worship the way we do church. Halimbawa, kung next week po, wala na pong pagkain sa gilid, will you still be as joyful as you are today, worshiping the Lord? Because it's not about how we do church. It's about Jesus. So if next week, ang matira na lang na worship team ay isang singer at isang instrumentalist, will you still sing and worship the Lord? In fact, dapat lalo kayo mag-sing kasi dalawa na lang sila. Kailangan marinig ang boses natin. It's not about how we do ministry. It's about Jesus. Kaya ho, paulit-ulit ko pong binibira sa pagpe-pray natin ng bagong ministry center, we have to think about greater things. Starting with the young people, the kids. Because it's not about how we do church. It's about the agenda of Jesus. Sometimes we have to confess this, even leaders among us, we worship the way things have been done. And nasanay na kaming ganito. Dito na lang tayo. That's idolatry already. To be careful. Search our hearts. Baka may sinasamba na tayo, hindi na po si Kristo. Even in the church. Let me advance one of my illustrations. Alam niyo po, there was a controversy po sa church noon called the Donatist controversy. The Donatist controversy goes something like this, rephrasing. Kapag si Pastor Pao, I'll define the Donatist controversy via illustration. Kung si Pastor Paulo po ay nangat kanina sa trapiko, nagkasala ba si Pastor Paulo? Yes or no? Kumat ako sa traffic. Yes, sa mata ng batas, simple ethics, simple Christian neighborliness, nangkat ako mali yun. Mali sa batas, mali sa gawing tao. Ang argument nila, nagkatao kanina at nag-preach ako ngayon, ergo, therefore, huwag kayong makinig sa akin kasi walang bisa ang preaching ko dahil nagkatao kanina. If that is the way you think about church, are you looking to Jesus or are you looking to people? You're looking at people. And still, libong taon na pa, I'm not sure how exactly many years, but maybe hundreds of years after the Donatist controversy, we still think that way. When it comes to our pastors, our leaders, our small group leaders, our ministry heads, it's about how they perform, not about Jesus. That is idolatry. Kaya, sorry po to say, maraming na-stumble umalis ang church kasi pag nagkasala yung pastor because you're banking your life on the pastor's performance. Can I confess something to you? I am a sinner, saved by the grace of God. So, if late ako ngayon dumating at nawala ang pagka-Kristiyano nyo, saan kayo nakatingin? Sa akin. I'm not excusing myself, by the way. I'm just simply saying po, the efficacy of church and ministry does not rest on people. It rests on Jesus. Kaya pag tayo po nadi-discourage o maalis ng church because nakatingin tayo sa performance ng tao, I mean this in a very sensitive way, but that can be idolatry as well. Unless, ito lang naman po yan, unless number one, the Holy Spirit tells you to go out of that church, which is possible. Number two, unless that pastor is committing such a grave sin that you should not even bother listening. Posible rin yun. For example, if I'm committing adultery today, don't listen to me. There are things that you cannot compromise. Now, am I saying pwede akong mag-cut the traffic mamaya? No. But I'm simply saying po, we have to discern as well.
So may mga tao po umalis ng church because the Holy Spirit told them to do so. That's perfectly valid. So we're not judging against that. However, we are judging against the tendency ng tao to evaluate the church and Christianity by the performance of several people. Friends, search the idol within. Do you have idols today? Sample lang po ito. Let's begin. There are 3 po principles na nais ko po ituro sa atin today from Acts chapter 19 that tell us, saan ba nanggagaling yung idolatry kahit sa loob ng church, kahit sa buhay ng Kristiyano? Saan ba ho nag-uugat ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan na hindi Jesus ang pangalan? May 3 posibleng dahilan and we will see them in Acts 19. First is religion without relationship. Second is performance without power. And third is reverence without reformation. Ulitin ko po, ang mga posibleng sanhi ng idolatry sa buhay natin, maging ng Kristiyano, una po ay relihiyon na walang tunay na relasyon kay Kristo. Pangalawa ho, pagtingin sa performance ng tao, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. At pangatlo po ay pagsamba na walang pagbabagong buhay. At kapag meron ho tayong ganyan sa buhay natin po, yan po ay ugat at simula ho ng idolatry. At sabi ko kanina, ang idolatry ay magdudulot ng kasalanan. Ang kasalanan ay magdadala ng kapahamakan. Number 1, religion without relationship. Acts chapter 19, in the first verses po, Paul returning to Ephesus, ito po ang tatambad sa kanya. Now it happened that while Apollos was in Corinth, Paul passed to the upper country and came to Ephesus and found some, ano po ang kanyang unang nakita? Disciples. Now, in the Bible, in New Testament, pag sinabing disciples, usually, dapat disciple nino yan. Kanino po sila dapat sumusunod? O at least sa kanila o sa ating pagkaunawa. Kay Jesus. Let's continue. He said to them, tinanong sila ni Pablo, very simple question. In fact, question to ng mga tao po na nakakashare ng gospel at tumanggap kay Jesus. Did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said to him, on the contrary, we have, pakituloy niyo po ang kasagot ng mga supposed disciples po na ito. Not even heard. Inimbis po tayo magalit mang judge, dapat po tayo maawa because this is what it looks like. This is what religion without relationship looks like. It looks like ignorance. It looks like a burden. Tingnan niyo po ito. Hindi nila kilala si Holy Spirit. Verse 3. Into what baptism were you baptized into? And they answered, inugat ni Pablo, bakit hindi nila kilala si Holy Spirit? Kanino ba sila nagpabaptize? Ang sagot? Yan. So let me put a clarification po. May mga tao po noon, dahil nga po ang gospel ay kumakalat pa lang noon, sila po ay natenga sa sinasabing baptism ni John the Baptist. Ang naipahayag sa kanila ay isa kong baptism ni John the Baptist. Ngunit kahit si John the Baptist mismo ang magsasabi sa atin, I baptize you in water, pero sino lamang po ang nagbabaptize in the Holy Spirit? Jesus. Paul said, John baptized with the baptism of repentance po. Sabi ho ni Pablo dito, yung ginawa ni John the Baptist, mahalaga yan, totoo yan, may bisa din yan, pero paghahanda lang yan, repentance lang yan. Ang totoong pagbabago ay yung baptism po ni Him. Sino po yung Him na yan? That is who? In Jesus. So sinasabi ho ni Pablo ho dito, though kayo po'y nabapautismohan ni John, ang kailangan yung bautismo po ay ang pagbautismo ni Jesus Christ. Diyan pumapasok ang kilos ng Holy Spirit sa buhay ng karaniwang tao. And now let us go to another fundamental question. Paano ba tayo binabaptize ni Jesus? Paano tayo naging kabaptize-baptize kay Jesus? How did Jesus baptize us into the Spirit's baptism? Paano pumasok si Jesus at ang Spirito sa buhay natin? How? Basic question. Dapat huto pang Bible Study Session 1. Gospel Fundamentals. Paano mo natanggap si Holy Spirit? Kung si Jesus pala ang sagot, paano mo tinanggap si Jesus? Answer, brothers and sisters, ito ang ating buhay. We have to know this. We have to stand by this, especially ngayon ang daming false teaching. Ano ang ating paniniwala? It is simply by grace, yes, through faith. That is relationship. Praise be to God that our God is not a statue. Praise God that our God is not just the wind. Praise God that our God is not a human being. Praise God because our God is a personal God.
Sabi nga po, when the disciples asked Jesus, teach us how to pray. Ano ang unang laman ng prayer po ng sinagot ko na sa inyo, our Father. It's a personal prayer. Ang Diyos ho natin po ay nakikipag-personal na relasyon as if pamilya tayo. Ang Diyos ho natin ay pwede natin lapitan at tawagin bilang Ama. At again, paano tayo naging pamilya ng Diyos? Sa pamamagitan lang ng atin pong pakikipamilya. Kanino? Jesus. And yet, friends, know this. Marami ho, kahit sa panahon ngayon, 2025, loob at labas ng church are still stuck into this notion that I have been baptized. I have been, meaning to say, naka-experience ako ng isang ritual. I have experienced a religious work. Halimbawa, umattend ako ng church. Pag umattend ka po dito, again, basic fundamentals. Umattend ka ho dito, na-save ka ba? Kagad? Yes or no? Maraming uma-attend lang. Ang tawag ho doon, attendee. And again, if you're that person, I'm preaching this fundamental to you, so you get serious with Jesus. Because it's not church attendance that will save you. And yet so many people are stuck in that ritual. If you join a small group later, kahit 3 small group pasalihan mo, will you be saved? No. If you donate 1 million pesos para ho mabalagay na ho ang paghahanap natin ng ministry center, will you be saved or not? No. Paano ka lamang po naligtas at naging power people ni Lord? Through faith in whom? And yet so many people operate not on relationship but on religion. Kaya pag wala na hong silbi ang religion sa kanila, pag hindi na sila napasaya ng kanilang relihiyon, kapag na-disappoint sila ng kanilang leaders, kapag nag-pray sila at walang nangyari, kapag sila po'y nagpalehan, si di gumaling, ayaw na po nila kay Lord at sa church because their bottom line has been about some form of religion. Next slide. Matthew, Jesus speaks against such tendency of idolatry. Next slide po. Sabi ni Jesus, about scribes and Pharisees, woe! Ano po ang ibig sabihin ng woe? Hindi po yung, wow, nagulat ako. Ano yung sabihin ng woe? Wow. Para sa mga Gen Z, wow, dude. Ano yung sabihin ng woe? W-O-E. Kaawaan nyo kami. O sila. Sinong sila? Scribes and Pharisees. Why? Because in the eyes of God, what are they? Ano po ang Tagalog ng hipokrito? Ano pag sabihin ng hipokrito? Nagbabalat kayo. Hindi sila tunay. Hindi sila tunay. And yet, sino po ang sinasabihan ng Panginoong anak ng Diyos na hindi tunay? Mga taong relihiyoso. The religious people po, scribes and Pharisees, kung meron pong dapat manampalataya kay Jesus, dapat yung taong lubog sa salita ng Diyos. Kung may dapat manampalataya kay Jesus, dapat yung araw-araw nagdadasal kay Yahweh. Kung dapat may manampalataya kay Jesus, dapat yung tao po na nagpe-perform ng religious ritual of cleansing and purification. And yet, sino sila? Scribes and Pharisees. And they rejected Jesus, at least most of them. So, ang tingin ho ng Diyos sa kanila, talaga po ba na kayo may relasyon sa Diyos o wala? Sabi natin, ibig sabihin ng hipokrito, hindi totoo. So, hindi ho totoo ang sinasabi nila. Kalungkot-lungkot po ito. And yet again, my brothers and sisters, inside and outside the church, we have people suffering this idolatry because they think it's about po what they know, how they perform, while all this time, it has only been about the relationship of the heart with God through Christ. Look at how they're described. Tignan niyo po ang description po ni Jesus sa kanila. Whitewashed tombs. Paano po di-describe? Pakibasa po. Which on the appear? Oh, you can step there. But inside, tuloy niyo po. So in other words, ano po ang concern ni Jesus? Yung panlabas o panloob? All this time, He has been only looking into your heart. He wants to see the beauty of Christ in your heart, not in the outside. And yet, how were the hypocrites described? They're very good outside, but they're rotten inside. There's sin here. There's compromise here. Idolatry reigns in their hearts. And again, sino ang number one idol? Themselves. Themselves. By the way, religion is not bad. You've heard this before, I will say again. Hindi ho masama ang religion. In fact, ang ginagawa natin ngayon is religion. Ano po tawag sa nangyayari today? Some call it service. Ano pa ho tawag sa ginagawa natin right now?
Worship service. What else do you call this? Gathering, fellowship, Sunday service. All of that po, everything we're doing right now is religion. So religion is not wrong. I mean, minsan tayo mga Kristiyano, anti-religion. No. This is religion. Ang religion po, ang simpleng kahulugan ng religion, yung pagpapakita lang ng pananampalataya mo. So kung sumasamba ka sa Diyos at kumanta ka, yun ang religion. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos at pinreach mo at nakinig ka, that's religion. Ang tanong lang naman ho, itong reliyon, itong samahan natin yan, itong service na to, itong fellowship na to, ay nakatayo po ba sa gawa ng tao o nakatayo ba to sa gawa ni Jesus? That's the difference between empty religion and true religion. May Kristo ba dito? May Kristo ba sa puso mo? Kaysa ka ba naming may Kristo po bilang Panginoon na tagapagligtas sa puso natin? Because that is true religion. So hindi yung masama ang ginagawa natin. Kasi kung wag lang pala tayo mag-religion, wag na tayo magkita ng Sunday. Ano po, Ate Josie? Magkanya-kanyang prayer na lang ho tayo. Di po ba? Kung masama ang relihiyon at relasyon lang pala ang sagot, relasyon na lang po tayo, ba't pa natin kailangan ng bawat isa? Ba't pa tayo mag-fellowship, magkakainan, mag-small group? Ba't pa ho tayo mag-ministry? Kung ang mahalaga lang naman pala, ikaw at si Lord. Mahalaga din ito because itong pakikisama natin dito po ay bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Kaya ang ganda ho, kapag tama ang relasyon sa Lord, worship team, workers, you know this. Di ba sinasabi lagi sa worship team natin, are you coming from a heart of worship? Tama ba ang puso? Kapag tama ang puso, masarap ang samahan. Kapag tama ang puso, matamis ho ang samahan. Matamis ang fellowship. Masarap mag-church. Masarap po ba mag-church? Kasi ang pag-church ay relihiyon. Ang paggawa ng church ay relihiyon. Pero bakit ho buhay na buhay tayo? Ba't tayo masaya? Bakit matamis ang samahan? Because of Amen po ba? So again, mga kapatid, ito po napakaganda sa gospel po. It's all about Jesus. So today, you want to be part of true religion, I understand you. Everybody wants to belong. Lahat tayo gusto mag-belong. Gusto natin tama tayo sa buhay. Gusto natin tama sinasamahan natin. And this is, I believe, where you belong, but you belong here not because po of our work, we belong here because of the work of Christ. And yet again, so many people inside and outside the church think that it's by joining a religion that you experience the blessing. No, the blessing happens po in relationship with Christ. Na-miss out ho ng Israel ho yan eh. Kaya nga may Old Testament. Ang akala ho ng marami sa kanila, na-miss out nila yung covenant. Ang tingin nila, dapat sumunod kami sa Ten Commandments. Tama ho bang sumunod sa Ten Commandments? Yes. That is po their expression of faith. That is our religion. Pero sino ho ba nagbaba ng Ten Commandments? Hindi si Moses. Sino ho nagbabaho ng Ten Commandments? Ang Diyos. So kanino sila dapat tumingin? Hindi sa bato, hindi sa 10 utos, hindi kay Moses, kanino dapat sila manampalataya? Sa Diyos. At kapag tama ho ang pagsamba, buong-buo ang pagsamba sa Diyos, susunod ka sa Ten Commandments, magiging tama ang relihiyon at pamumuhay mo. Kasusundan po natin. Kasi ho, pag hindi natin naintindihan po ang religion-relationship dynamic, we will fall into idolatry. You will either worship religion or worship yourself. Kaya po, again, I have to be very sensitive, brothers and sisters, because I know people like this na stumble sa religion, na stumble sa leaders. So how do we reach out to people like them? How do we restore them? We restore them to the faith. We restore them not to ourselves, to Christ. To the love of Jesus. To the love of Jesus. Can we be honest, brothers and sisters? Pwede ba tayo maging honest po dito? Yes? Marami ho na stumble ho sa atin po dahil sa atin hong relihiyon. Lalo na po ang mga kabataan ho natin. Ano yung mga kabataan ho natin naghahanap ng something totoo? Ano po ang empty religion? Ano sabi ni Jesus sa mga nag-empty religion? You hypocrites. So pag nakita ho ang hypocrisy sa church, ano nga hanapin ng kabataan? Sa iba na lang sila maghahanap ng totoo. Sa mga celebrity, sa mga trending, sa Instagram, doon na lang sila titingin kasi parang legit yung mga yun. Tayo, parang masyado tayong mga emboldened or burdened rather ng religion. Friends, it's about relationship with Jesus. Savor that relationship. Prioritize that relationship. Stand on that relationship. Endure, if you must, on that relationship. Now, ang tanong siguro na iba sa inyo, paano ko alam na talagang nasa relationship na ako kay Jesus? It's a very hard question to answer.
Tatanong na po ba kayo, small group leaders, have you been asked na, doon sa mga nag-share ng gospel, kung nag-share kayo ng gospel, paano kung alam na nasa relationship na kay Jesus? Mafe-feel ko ba yun? May mangyayari ba? How do you know? Can anyone help me po answer that very important question? How do you know you're in relationship with Jesus? Kasi if yun pala mahalaga, yun palang totoong relihiyon, paano mo alam na kay Jesus ka na? Yes? Sige po, let's collect answers. Huwag ko mahiya. This is the body of Christ. Yes. Tibok ng puso mo. Siguro miniminho ni Sis Liza is ang iuna mong mahal, ang una mong hanap-hanap sa pagising mo sa umaga at pagtulog mo sa gabi, ang una mong sagot sa tanong at mga krisis mo, ang una mo pong sinasandalan ay si Jesus. Yun po ba? Ano pa po? Buhay, paninig ko pa, pamumuhay. Pamumuhay. Kung kitang-kita ho si Kristo sa atin, at kung kita si Kristo sa atin, pag may kaaway tayo, magbo-boxing ba ho ba tayo? Wala, paro boxing tayo the past weekends. Boxing. Okay, yun po. We follow the way of peace. We follow the way of Christ. Sige pa po, I like your answers. I believe in your answers. I believe as well those things. Ano pa po? How do you know that you know? Sorry? Directions. No left turn? Which directions? Your direction is now aligned with the Lord's direction. Pagpapasako. Submission. But more than submission is also about union with Christ. Union with, sabi nga, siguro sinasabi ni Brother John, na nasabi ko na rin before, kung kamukha ng buhay ni Jesus ang buhay mo ngayon, praise God. So kung pinapako ka today, dahil gumagawa ka ng mga bagay ng Diyos, matutuwa ka ba, malulungkot? Siyempre malungkot. Pero may pag-asa ba? Meron o wala? Meron. Kasi habang kamukha mo si Kristo, lalo mong ina-affirm, kay Kristo na talaga ako. Pinapako nila ako dahil gumagawa ako ng mabuti sa pamilya. Pinapako nila ako dahil gumagawa ako mabuti sa trabaho. Pinapako nila kasi nag-share ako ng gospel. Pinapako nila kasi magba-Bible study kami sa office. Pinapako ako dahil sa mga bagay ng Diyos. That's when you know, you know. Amen po ba? Sana nakatulong po. Kasi nang tanong ng iba, kung ang relasyon na mahalaga, paano ko alam? Well, maraming paraan. Pero alam mo sa puso mo. Sabi sinabi ni Sis, tibok ng puso mo. Ang una mong mahal ay ang Panginoong Jesus. So today po, relationship over religion. But ito maganda. Right relationship results to true, beautiful, sweet religion. Kita ba sa Harvest Point po, ang true religion po? Kita ho ba sa ating pagsasamahan ho dito? Yes. I hope more and more. Kasi again, hindi tayo nakatayo sa sarili ho natin. Nakatayo tayo kay Jesus. Number 2. Susunod ho na posibleng sanhi ng idolatry po and destruction in our lives. Sige po. Performance without power. Susunod na eksena po sa Acts chapter 19, pagpunta ho ni Pablo ho at sila po'y gumagawa ng mga miraculous works, na-encounter po nila itong mga sinasabing sons of Sceva. At ang ginagawa po ng mga sons of Sceva po na ito po, tinutularan po sila. So, nakita ko ng mga sons of Sceva na sila Pablo po ay gumagawa ng mga milagrong bagay sa kapangyarihan ni Holy Spirit. Take note of that. The power of the Holy Spirit. Ano po mga milagro? Nagpapagaling, di ba? Sabi nga, kahit panyo-panyo lang daw yan. Kahit panyo lang, mahawakan mo lang sila Pablo sa panyo. O ano po, malayhan sa panyo, gumagaling yung mga tao because of the power of the Spirit. Ano pa ho mga miraculous works? Sila po ay nagpapacast out ho ng mga demons, nagpapalayas ng evil spirits. Nakikita po ang pagbabagong buhay ng mga tao po naniniwala sa gospel. The power of the Holy Spirit. Sabi ng mga sons of Sceva, gusto natin yan. Gusto natin yan. Maganda naman actually, di ba? Magpagaling, magpalayas ng dyablo, magbago ng buhay. Gusto natin yung power na yan. So what they did was, I'm simply summarizing here po. Ang ginawa ko nila, sila rin nag-pray. They recited parang incantations using the same name of Jesus. Ang secret pala ni Paul, yung name ni Jesus. Di mag-pray din tayo ng name ni Jesus para ho, magpagaling, magpalayas ng dyablo, magbago ng buhay. So kinapi-paste ho nila po yung method ni Pablo. Question, do they have the same power? Alam niyo po nangyari nung nagpa-cast out ho sila ng evil spirit. Verse 15. This is po what gave me shivers while I was preparing for this message because I was also reflecting on myself. Verse 15. Nung sinubukan ng mga sons of Sceva na magpalayas ho ng evil spirit, praying in the name of Jesus. Look at the answer of the evil spirit.
The Spirit responded and said to them, pakibasa po ang kanyang sinabi. Wow. This is amazing stuff. Parang may nagtitiktok sa likod. Inoorasan si Pastor. TikTok, TikTok. The evil spirit responded and said to them, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Paul. Ikaw, sino ka? In other words, sino ka? Sino nagpadala sa'yo? Kaninong kapangyarihan yan? Si Paul, kanino si Paul? Sino pa master ni Paul? Si Jesus. May relationship pa si Paul kay Jesus? Yes. Kaninong kapangyarihan ang ginagamit ni Paul? Kay Holy Spirit. Sila po. Something else. But there's only one power that saves, and that's the power of Jesus. The power of the Holy Spirit. Nakakakilabot po ito. Who are you? You know what was something that caught my attention here po? It's not a question of what eh. Hindi siya tinanong ng kaaway, anong kaya mong gawin? It's not a question of performance. It's a question of identity. It's a question of being before doing. Who are you? Kaya po, when you look at your life, you look at your Christian life po, you look at po your walk with the Lord, ang mas mahalagang tanong is not what, but who. Kasi pwede mo namang sabihin sa tanong na what, marami akong pwedeng gawin para kay Lord, sa ngalan ni Lord. I can do amazing things even for the Lord. But what matters to God, even to evil spirits, is who are you? Pakisabi nga pakitanong sa katabi mo, who are you? That's an important question. Sino ka? Kasi mamaya baka may kung sinong kumausap sa'yo sa labas and you're professing to be a Christian and then that person or spirit will tell you, who are you? Who you? And that might be your destruction. But we don't have to wait for evil spirits to creep up and tell us these things. Alam niyo po, ang daming tao po, paglabas ho natin ho sa silid ho na ito, na may parehong tanong at parehong curiosity about us. So huwag ka na magantay ng evil spirit na kumprontahin ka. Pag uwi mo sa bahay, sinong una pong kukumpronta sa'yo at hindi diablo? Pamilya mo. Bukas, sino kukumpronta sa'yo sa testimony mo? Your office mates, your schoolmates. Kasi balik na eskwela. Pag drive mo mamaya, pag drive mo mamaya, hindi ho enforcer ho ang titingin sa'yo. Yung mga kasama mo sa traffic. And they ask the same question. What is the question? Who you? Anong meron ka? Kanino ka? But on the other hand, the beautiful thing is, kung ang mahalaga ay who are you, not what you can do. Kung harapin ka man ng diablo mamaya o sinong kaaway sa labas na tumutuligsa sa iyo, sa bahay mo, sa labas, sa opisina, whoever's persecuting you in the name of Christ, may tapang ka ba because alam mo who you? Kung kay Lord ka, do you have confidence to face the enemy, the storms of life, because you know the answer to the question of not what can you do, but who are you? Sino rito ang confident na masasagutin ng tanong, who are you? Sige nga po, let's ask ourselves, who are you? Pakitanong yung katabi mo, sino ka? Ano pinaniniwala mo tungkol sa kung sino ka na? Sige po, pakisagot po because that is a matter of life and death. Pero kalap mo, kaaway mismo kaharap mo nagtatanong sa'yo. Who are you? What will you answer? You don't have to be an exorcist to do this. Every day, people are looking at you, asking the same question, not what you can do. And so minsan naman we're so focused on what you can do. Believe tayo sa mga tao who can do so much for the Lord. But dapat mabilib tayo sa mga tao na talagang tulad ni Lord. Who are you? Kasi madali ho magpaka-Kristiyano. To say the right things, to do the right things, to involve yourself in all the ministries, to do the good works. All this, again, religion, again, is good. But remember, religion is founded on relationship. So again, who are you na gumagawa ng mga bagay na yan? And again, so many people inside and outside the church miss this. They look to people, they look at themselves for what they can do. The what question. But the Lord, even the enemy, is asking us, who are you?
So ang mas mahalaga sa buhay pa lang sagutin natin, hindi yung anong kaya mong gawin. Sino ka ba? Let me give you a simple example po. Sabi ko po sa inyo, huli tayo nakita Sunday. Lunes, Martes, Miyerkules, generally, not passable ho yung daan ho papunta sa amin. So, tawag sa gwardya, Sir, taas, bewang. Alam ni Brother Lito Lorigo because he saw first-hand yung lagay ho doon. So, hindi kami makabalik. Kung pinilit ko, kasi, siyempre, nanonood ka din ng YouTube videos at social media. Nakita mo sa YouTube, yung mga coaching sinusugod sa bahay yung kotse na, bubula yung harap. Grrr! Pwede naman, di ba? Testingin natin. Kung pipilitin ko lang, gusto ko na umuwi. Gusto ko na maglaba kahit hindi matutuyo. Gusto ko na mag-ayos. Gusto ko magtrabaho. So, laban natin yan. Kung pinilit ko. But the thing is, and I praise God for my wife and the Lord, sabi ni Lord, hindi mo kaya eh. Hindi mo kaya ang bahana to. Hindi mo kayang pilitin to. And I praise God because I submitted to the Lord's wise counsel po in prayer. And sabi ko, sige, hindi ako magpipilit umuwi. Monday, Tuesday, Wednesday. Parang nga kaming palipat-lipat to na tinitin. Hindi ko pilit kasi yung tubig, taas-baba. May konting alon ba yun? May agos pa. Because sabi ni Lord, hindi mo naman kaya labanan yan eh. Pinahintulutan ko yan, inalis ko kayo dyan, huwag mong pilitin. So alam niyo po, dahil po ako'y simple nagpasako po, ang magandang nangyari, sabi ko may blessing din naman sa pagsunod. Ang magandang nangyari ay, ang dami naming napuntahan ng asawa ko na hindi namin napupuntahan. Dapat nasa Bataan kami, pero nasta kami sa Metro Manila. So paikot-ikot kami sa mga lugar sa Metro Manila. And I posted, I think yesterday or 2 days ago, isang maganda nangyari sa amin. For the first time, sa gitna ng baha-baha, something good that I at least thank God for, na-tour ko sa eskwela ko, sa alma mater ko, yung asawa ko na never ko nagawa nung maaraw. Kasi mainit. Eh ngayon, malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Nag-ikot-ikot kami sa UP at walang tao. At nakatipid pa kami actually. Kasi ang pagkain, isaw, barbecue, masarap, mura, hindi ka pa na-stress. Sabi Lord sa akin, okay tamo? Nagkaroon kayo ng memory dahil hindi ka nagpilit. Hindi ka nagpaka-self-righteous. Kain natin to. Brrr! Sige, uwi mo niyang talyer. Minsan ganun tayo kay Lord. Kaya ko to, in Jesus' name. Hindi naman pala para sa'yo yung laban na yun eh. You get my point? Kasi, minsan, idolatry nga. Minsan, tayo na lang po yun eh. Kinakaya natin. Isang laban that's not for you, but for the Lord. And the Lord's not bringing you to that battle, so don't force it. Sabi nga, choose your battles. Hindi lahat ng diablo kailangan mo harapin. Hindi lahat ng kaaway kailangan mo labanan. May mga hinandaan Diyos para sa'yo. May mga baha at mga tuyong kalye na hinandaan Diyos sa'yo. Lakaran mo yun. Kung sinabi ni Lord, sumugod ka, sumugod ka. Pag sinabi ni Lord, wag muna, wag. Magkaroon ka po ng bagong life memory sa asawa mo. Kasi maghapon kami doon. Sabi ko, yung building na yan, yung building na yan, dyan ako bumagsak. yung mat building, dyan ako bumagsak. Yan. So nagkaroon kami ng encounter na sobrang nakakamiss din. Kasi puro trabaho, puro ministry, puro struggles. Ang sarap din na maging spontaneous pala. And dahil hindi ho tayo nagmalabang na sabi, kaya ko yung baha. In Jesus' name. Si Jesus lang po naglakad sa ibabaw ng tubig. Kaya niyo na ho tayo palakarin dyan kung gusto niya. Pero kung ayaw ho niya, magpasakop ho tayo. Today ba ho, nagpipilit ka maglakad sa tubig, kaya nalulunod ka. Nalulunod ka na. Kasi ho, kaya man ni Lord palakarin ka sa tubig, pero ang nais po ni Lord, mamangka ka. O doon ka sa kabilang side, sa tuyong side. Pero ikaw, langoy ka na langoy. You're drowning. You're sinning. You're compromising. You're breaking fellowship. You're breaking relationship. Because you have trusted in your performance, not the power of the Spirit. Next slide po. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, this reminds you of Acts 19, right? The sons of Sceva. Did we not prophesy in your name?
And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles. Hindi ba itong ginawa nila? Pareho naman sila nag-cast out, pareho namang Jesus ang ginamit nila, but ano ho ang pinagkaiba? Kaninong kapangyarihan ho sila nang gagaling? And the Lord will say to them, I never knew you. Those are words I never want to hear at the end of my life. I never knew you. Biruin mo, you spend so many years of your life being a Christian, doing Christian stuff, and then at the end of the day, the Lord will tell you, I don't know you. Sayang. What a life in vain. Akala ko ba pag Christian ka, nothing is in vain yan. Nothing is in vain that is in Christ, not in the self. So kapatid today, kung nalulunod ka na po at hindi yan ang kalooban ni Lord sa'yo, humble yourself. Kung kanina po ang sagot right relationship, ang sagot ngayon humility, magpakumbaba ka. Hindi mo kaya ang bahana ito. Hindi mo kaya kayanin lahat sila. Si Jesus lang. Kaya bumalik ka kay Jesus. Hayaan mong dalhin ka niya kung saan ka niya nais dalhin. Let me give you po a story po of this guy. Kilala niyo po ito? Sige po, pakita natin ang picture po ng isang, yan. Sino po ito? Sa Antipolo nakakatawa yung mga sagot nila. Ako po ay lumaki sa tugtog ng Sunday. Ano niyo po yung tugtog ng Sunday? Never on Sunday. So, yung mga tugtog na Matt Monroe, Tom Jones, Frank Sinatra, Beatles, yung medyo later na, Beatles na, Rolling Stones na. But hindi sila to. This guy is named, let me get this right, Jim Jones. Not Tom Jones. Okay? Jim Jones. Mukha kasi siyang rock star. And that should give you a clue about who he is. Hindi ho siya rock star. He is, basically by implication, someone who led people to mass suicide. How did he start? Lahat naman ito may pinagmulan. He started out performing supposedly miraculous works. Healing miracles, casting out miracles. But hindi kasi alam ng mga tao, like any magic trick, there is a sleight of hand. The sleight of hand was, yung palang mga milagrong ginagawa niya ay scripted. At yung taong hindi nakakita sa behind the magic scene, the sleight of hand, naniwala. So lumaki yung grupo nila. Maraming naniwala na siya'y sugo ng Diyos. Sounds familiar? Sa Pilipinas ba may ganito? Sugo ng Diyos? Maraming naniniwala. Kahit ang dami ng red flag sa ginagawa niya, sa sinasabi niya. Sabi nga, hanapin si Kristo, iba nakikita mo. And yet, arami pa ding sumusunod. Until 1978, Jim Jones, by some prophetic word, led his congregation to mass suicide. Nagpakamatay ho sila. Dahil tingin nila langit na po ang susunod. What's the difference? They performed things. They named names. They looked on the outside, they looked like they were holy people, righteous people. Sa nagkatalo? Power. Whose power is at work in this man's life? Na-mention nyo kanina po, ang lungkot sa Pilipinas, may mga version tayo nito. 2025 na may ganito pa rin sa Pilipinas. And though walang mass suicide na nangyayari, ano po nangyayari po sa mga ganong grupo? Abuso. Sexual abuse. Financial abuse. Ang daming abuse. Hindi ba parang suicide din yun? Biruin mo yung kawawang membro dahil bilib na bilib sa performance mo. Binigay na yung buhay nila sa'yo. Nakianib sa grupo mo, naging worker, nagbigay na malaking halaga, tapos ang gagawin mo, aabusuhin mo, sasaktan mo, hindi nila alam. Di ba suicide din yun? Di ba pamamatay? Di ba murder din yun? Thou shall not murder. So this guy po is stuck in 1978. In 2025 po, we still have examples of this because people sometimes put performance over the power of God first. They are mesmerized by performance, not by the power of the Lord. Again, saan ho babalik ito? Hanapin natin si Jesus. Finally po, sabi ho ni A.W. Tozer, one of the greatest dangers in the Christian life is a temptation to substitute technique for trust, to rely on methods rather than on the living God. Let me give you the last principle po. Reverence without reformation. Pagsambang walang pagbabago. Yan po ang isa sa mga anyo ng idolatry. Let me review. Una po, relihiyon na wala hong relasyon sa Diyos. Pangalawa, pagtingin sa kapangyarihan ng tao, gawa ng tao, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo po, pinagmumula ng idolatry at kasiraan sa buhay ho natin kapag tayo po ay sumamba pero walang pagbabago sa buhay natin.
So, ang sumunod na enkwentro po, now in verses 23 to 29, about that time, so after po some time po, kasi sila Paul preached the gospel and the word for a couple of years there. After some time, a major disturbance occurred in regard to the way. For a man named Demetrius, a silversmith who made silver shrines to Artemis. Si Artemis po, goddess of the hunt. Siya po ang parang number one god ho nila doon. Marami kasi Diyos-Diyosa ng mga Griego-Romano. Siya po ang parang patron god ng Ephesus, si Artemis or Diana. They were bringing considerable business to the craftsmen. He gathered these men together with the workmen of similar trades and said, "Men, listen to this. Men, you know that our prosperity depends upon this business. You see and hear that not only in Ephesus, but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a considerable number of people, saying that gods made by hands are not gods at all. Not only is there danger that this trade of ours will fall into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis will be regarded as worthless, and that she whom all of Asia and all the world worship will even be dethroned from her magnificence." Ano niyo po naririnig ko po dito po? May pagsamba sila. Sino po sinasamba nilang Diyos-Diyosa nila? Si Artemis. May temple sila sa goddess Artemis. May mga statwa sila. In fact, sila po ay gumagawa ng mga image ni Artemis. Mga craftsmen ho sila. But another thing you hear here, behind the worship, the reverence, is something else. Bakit ba sila na-trigger kay Pablo? Dahil lang po ba maraming nako-convert into Christianity o may iba pang dahilan na personal sa kanila? Bakit sila ho nagalit kay Pablo at ang naging tugon nila, imbes ho na maghanap ng peace at makinig kila Paul, nanggulo ho sila, which will be continued next Sunday. Nanggulo ho sila. Ba't nila ginulo sila Paul? Because dahil lang ba ito sa pagsamba kay Artemis? Is that the issue? There's something else. 2 words, business trade. Kasi, pag dumami na ang Christian, kukunti na ang sasamba kay Artemis. Ano trabaho nila? Ano negosyo nila? Craftsmen. Para sa mga images nino? Artemis. So, sino mawawala ng negosyo? So, sino po talaga ang kanilang inaangat? Si Artemis lang ba o may iba pa silang inaangat? Ang kanilang sarili. Yan po ba ang talagang sumamba sa Diyos? Number 1, alam natin to. Hindi ho kaya baguhin ni Artemis ang buhay nila kasi si Artemis ay hindi naman ho Diyos. Pangalawa, kung talagang sumasamba ka sa Diyos, may pagbabagong buhay. Gumaganda ho, at least bumubuti ang buhay mo, ang iyong pagsunod sa Diyos na sinasamba mo. Sila po mukhang hindi. Because ang nangunguna pa rin ho sa kanila kung konsiderasyon ay ang kanilang negosyo, ang kanilang kita, ang kanilang sarili. Ito po ang pagsamba na walang pagbabago. Itin ko po. Ito po ang pagsamba na walang pagbabago. Mga kapatid, kailan ho nakikita ang totoo sa atin? Nakikita po ang totoo sa atin kung talaga nagbago na ho tayo sa panahon ng pagsubok. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko alam bakit biglang bumatas ito ang message today. Malalaman ho ang totoo kapag dumaan tayo sa pagsubok. Hindi ko po ba lagi naintindihan yun? Hindi ko ho type yun. Mahirap dumaan sa pagsubok. Lahat tayo alam this. Pero siguro ang pinangahawakan ko na lang pag-asa ay mas nakikita kong buhay si Kristo sa puso ko kapag kami, mag-asawa, tayo bilang church, ay dumadaan sa pagsubok. Maging ang ating mahal na bansa pag nasubukan tayo. Si Jesus Christ po, I was listening to this message before going to Antipolo habang nagmamaneho. Sabi ho nung tagapagsalita doon, si Jesus Christ, sa dulo ng kanyang buhay sa mundo, inaresto, pinahiya, pinagsinungalingan, pinahirapan, binugbog, pinadugo, pinako sa krus, pinatay. Ano ang mga huling salita ni Jesus sa krus? Sa panahon ng kanyang pagsubok, ang anak ng Diyos, ano ang mga sinabi niya? Patawarin mo sila. Lumabas ang totoo. Ano pa sinabi niya? Father, forgive their sins. Ano pa? Father, may isa pa siyang linya na may Father. Into your hands, I commit my spirit. Yun ang totoo.
lumabas eh. Pag pinako siya sa krus, lumabas ang pagiging anak niya ng Diyos. Pasakop siya sa kanyang ama. Nagpatawad siya ng kanyang kapwa. Nagmahal siya ng kapwa-tao. Ayos ang kanyang vertical, ayos ang kanyang horizontal. Yun ang totoo. Yun ang sa Diyos. Kaya tayo binabaha ngayon. Sabi ni Brother Manny, are you listening? Kaya tayo pinapako ng kaaway o ng mga taong hindi nakakaintindi sa atin o nangaapi sa atin is because pinapalabas ng Diyos ang totoo. Ang totoo. Kapag pinako tayo sa krus, papasakop ba tayo sa kalooban ng Diyos o lalaban tayo sa Kanya? Pag pinako tayo sa krus, magtatanim ba tayo ng galit? Mag-i-schedule ba tayo ng boxing? O makikipagpatawaran tayo at makikipag-ayos? Sabi ko po sa inyo, kaawa ng Diyos ang Pilipinas dahil mukhang pag nasubukan ng Pilipinas, kitang-kitang idolatry sa ating bansa. Lungkot ano po? Ano dapat ang ating pinag-uusapan? Paano ayusin ang mga kalsada natin? Mga subdivision natin? Ngayon ano pinag-uusapan natin? Magkano taya mo sa boxing nila? Ano pa ang mga bagong lumabas, bagong nag-weekend? Impeachment, politika. Ibang boxing naman yan. Sona! Ano po, sir? Hindi sa akin ang galingan, sir. Saan napunta yung blood donation? Ano ba? Saan flood control. Magandang tanong. Yung mga taga-Marikina, mukhang nasagot nyo eh. Sana all. Sana all, ano po. Siyempre, we don't antagonize our government, our people, but we're simply saying, exposing the idolatry of our country so that magbago na talaga ang bansa natin. Ano po? Kasi pag nabaha ang Pilipinas, lumalabas ang totoo. Sa pang nakakalungkot, ano po? Ayun, isa pa hong lumabas sa balita. Although, in fairness, bumawi na siya ng kanyang latest post. Alam niyo yung kondo? Ano yung issue ng kondo? Yun nung gitna ng bagyo't ulan, baha, yun ang usapin ng bayan, hindi yung boxing at yung impeachment. Ang pinag-usapan nila, kondo. Kasi may nagkomento daw, at pinalagan ko yung quote, something like this, pag nakakondo ka, at umulan bumaha, totoo naman eh. Totoo naman. Anong gagawin mo para hindi ka na affected? Magsara ka na lang ng bintana at mag-Netflix ka na lang. Gets ko yung point kasi ang point niya, para makapag-condo ka, magsipag ka. Yun yung dulo nun eh. Kaya lang, yung landing nun sa mga binaha, iba. Yun yung medyo sensitivity issue. Kasi ang landing nun kung binaha ka, buti ka pa. Tipong sana all at number 2, ang landing nun sa mahirap na nagmi-minimum wage ay magkano ba mag-installment ng condo ngayon? But my point, why am I bringing up these social issues? Because these simple things are exposing ang laman ng puso ng Pilipino. Ang Bulacan kasi ako after nito. Punta ako San Jose del Monte. Kabulakan sa puso natin. Hindi para manghusga, no. Kundi lalo ho natin ipakita ang katotohanan ni Kristo sa kanila. Sana naboburden kayo. Hindi lang to para may mapapag-usapan tayo. Sana naboburden tayo, Harvest Point dito ho. Total, ang daming binaha dito. Ibig sabihin, marami tayong aabutin para kay Lord. Amen po ba? Huwag na sabihin na, okay, nag-pray na, tapos na ang baha, tapos na, next storm. Hindi ho. Sabi ni Sir, are you listening? Pinapakita ni Lord ang mission field natin. Puro binaha. Nag-uusap kami sa group chat, kapag nangyari ulit ito, bukod sa relief operations, pwede kayang bukas yung center natin as an evacuation center. Ganun ho ang mentalidad na ho natin. Nakafocus tayo sa harvest. So though safe tayo, ang nais natin, kahit may konting sacrifice, magpapabaha ka, ay mabuksan ang sentrong ito. Para alam natin, ang nakapaligid sa center natin, puro lubog. Karangalan, lubog. Green Park, lubog. Vista Verde, lubog. Village East.
Yung pamilya ng misis ko kahapon lang nakalabas. Lubog. Hanggang Cypress, lubog. Pati Felix Avenue, lumubog. Are you listening? Sabi nung atin pong elder kanina. Gets ho ba natin ba tayo nilulubog ni Lord? Para ho bumangon tayo at lumabas-labas, magpabaha naman ho tayo kung tayo masyadong safe. Harvest Point Pasig, ang clear ng mission field ninyo. Kung magpo-focus lang tayo sa mga binaha, ang dami nyo kakamustahin. Sa totoo lang. Kung hindi lang tayo choosy, kung talaga kakamustahin natin, starting from our members, but also sa kapitbahay, start with your neighbors, start with your neighbors. Sabi ko sa group chat, kung kayo po, kaya nyo naman magluto ng spaghetti o lugaw, pakain nyo sa kapitbahay nyo, doon kayo magsimula. Kung may second floor kayo, paakitin nyo sila. Wag na, yung mga issue ng security, we will pray, we will be, dapat naman talaga, no? Huwag kang magdadala ng patalim sa bahay namin. Pero my point is, hindi ko sasara ang bahay sa'yo, nalulunod na kayo. And I praise God for my wife, sis, because siya lagi nagsasabi sa akin, pag nasa stuck kami doon, may second floor tayo, dapat bukas yung gate. Kasi kailangan mabuksan yan. Hindi para makatakas tayo. Di ba? Kami pupuntahan. Pag sarado na doon, wala na. Kundi para makapagpapasok tayo ng tao. Kasi yung mga kapitbahay namin doon, bungalo at mga senior. Puro senior ang nag-aalaga sa amin doon. At bungalo ang bahay. Yung mga 1990s na maagang mga bahay. 80s, 90s. Let me give you a final example po. Lindol naman. I praise God po sa nangyari po. 2 weeks ago, sabi ko, bilis ang panahon. 2 weeks ago, it was a Tuesday. By God's grace and thank you for your prayers, naratsada ho namin, namaneho po namin ni Mrs. hanggang Vegan, Ilocos Sur. So, I was there na talk on Tuesday. At maya-maya, habang nagsasalita po ako, may nagtaas ang kamay. Pastor, lumilindol. Kala ko high blood. Kala ko bagnet. Sarap kasi yung bagnet nun. Masarap lahat ng pinakbit nun. Anyway, Pastor, lumilindol. Bigla ko na nahimasmasan, kaya pala gumaganon kami. Sa balita, kaya hindi masyado napansin, magnitude 4 lang siya, pero ang babaw siguro niya, kasi pronounced damang-dama siya. Sabi ng misis ko, yung chandelier, nagsiswing. So, tarang hindi na siya 4, hindi na siya cute. And, alangan naman i-cancel yung mission dahil lang lumindol ng 2 minuto. So I was put in a very difficult position. And to be honest with you, hindi lang yung lindol sa lupa ang nangyayari sa isip ko. That time, kami mag-asawa, we've been going through an earthquake po, a very deep earthquake that week. Sabi ko, hindi ko kaya to. Biglang lumindol pa. Tapos nalang ko na yung pagod ng pamamaneho. Lahat pumasok. Lahat na moment of stress. Basin, bagsak na yung diwa mo. Biglang lumindol. Kung kailan hindi naman kadalasan kung kailan ka pinakamahina, doon ka susubukan. Know that. Hindi kapag malakas ka, kaya mo eh. Or kakayanin mo. Pag walang-wala ka, doon ka kakaugnay ni Lord. So lumindol. And what I was able to do was, parang nag-blur yung isip ko eh. Mag-pray. Nag-pray ako at hindi ko alam yung laman ng prayer ko. Kinabahan ako sis again kasi kung naka-Facebook yun, baka ano sinasabi ko. Baka nanginginig yung boses ko, baka imbes sa Jesus name, ibang din sinasabi ko, baka pinagpe-pray ko na, eternal repose of our soul. Mga tipong, hindi ko alam ang pinagpe-pray ko. So wala, blanco. And then 1 minute I prayed, and then after 1 minute, ang naalala ko na lang, tinanong ko yung mga attendees ng orientation, guys, lumilindol pa ba? Kasi 1 minute na to, kailangan may protocol. Kapag lumindol pa to, may prayer mo, binagsakan ka na sa ulo ng ceiling, wala ka na, di ba? So kailangan mag-safety din tayo. So after mag-pray for 1 minute, tumigil naman. Sabi, okay na po. And then one person approached me after the talk saying, Pastor, kasi hindi ko alam ano pinagpe-pray ko. Honestly. Sabi niya, sabi nga may nakatingin palagi sa'yo. Kahit pag nililindol kami, nanonood sa buhay mo. Sabi niya, thank God, number 1, Pastor, you prayed for peace. Yun ang naalala ko. Sabi niya, Pastor, mukha kang at peace nung nagpe-pray ka. That's a blessing that I'm so thankful for. Sa panahong nasusubukan tayo, hinang-hinat, bagsak tayo, ano lumalabas? I'm not celebrating my virtue. I'm celebrating the grace of God. Sana maranasan nyo rin. Kasi lahat naman tayo binabagyo. Lahat naman kayo nililindol right now. But I pray you still are able to pray faithful, edifying prayers. Na imbis na mag-pray na, Lord, punish them, hurt them. Lord, love them. Lord, sustain us. Lord, help us.
Minsan nape-pray natin yung tamang words pero minsan di natin nape-pray yung tamang pamamaraan. So I was thankful dun sa pangalawang sinabi niya, you looked at peace. Kasi minsan naman pwede ka mag-pray tapos garalgal ka na eh. You're saying the right things but your heart seems to be out of it. I think God, sabi niya, you looked at peace. And mukha namang dininig ni Lord yung prayer namin na wala yung lindol at wala ng aftershocks that day. Friends, my point is, as we close, sabi natin, we revere God, sumasamba tayo sa isang Diyos, sa tanging at tunay na Diyos. Nakikita po ba yung pagsamba, tumatawid ba sa pamumuhay? Na kapag tayo binabagyo, binabaha, lumilindol, si Kristo pa din po ang nakikita sa atin. Yun ho ang alam mo, ay Kristo ka. Kapag di ho tayo nagpabago ho sa Diyos na sinasamba natin, maghahanap tayo ng ibang Diyos o Diyosin natin ang atin pong kakayanan. Wag po. That's idolatry. Sisirain po tayo niyan. Tingin lang tayo, balik lang tayo palagi kay Jesus Christ. So, hindi ko pagpe-pray na lindolin at bahain kayo. Pagod na tayo sa baha, pagod na tayo sa lindol. But we will pray for, may bagyo man o lindol o wala, sa isip, salita at sa gawa, si Kristo at si Kristo lamang ang makita sa buhay natin. Pwede na tayo magtapos dyan. Tumayo po tayo at magtapos sa panalangin. Panginoon, siyasatin niyo po ang puso namin. Today is a day of confession. We confess, Lord. At Holy Spirit, may laya ka ngayon, Panginoon. Holy Spirit, may laya ka pong tignan ang laman ng kailalim-lam, nililiman ng isip at puso namin. Kaluluwa namin. At kung may makita ka, Holy Spirit, na hindi Kristo at hindi sa Diyos, ilabas mo. Ilabas mo, Lord. Lalo na yung mga bagay na hindi namin alam, nandyan pala sa puso namin. Kadalasan naman, biktima lang kami ng ignorance namin. Lord, kung may mga idols, false gods na nagtatago sa puso namin, ilabas nyo sila. At hindi namin sila kayang bunutin, paalisin. Tanging spirito lang at kapangyarihan ng Diyos ang magpapaalis sa kanila sa puso namin. So I pray in the power of Jesus, remove our idols. Break them and never come back, idols. Never come back. You have no space in our hearts. Bawat silid ho ng amin hong puso ay para kay Kristo lamang. I want to give you this moment now. Kung may lumalabas sa mind mo, sa puso mo na pinapakita si Holy Spirit, ma-idol ka pala. Sabihin mo sa Kanya right now. Hindi mo kailangan parinig sa katabi mo. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ito yung idol ko. Alisin mo, Lord. Sabihin mo. Pera, trabaho, nakaraan, sin, flesh, carnality, politika. Lord, alisin niyo po sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Alisin niyo po. Sisirain kami ng idols ito. Wala silang magagawa mabuti sa buhay namin. Gawa lang po sila. Kailangan namin yung tunay na Diyos. Remove them, Lord. And fill us with the Holy Spirit. Kung meron mang palaging invited sa puso namin, it's the Holy Spirit. Holy Spirit, you have the freedom to move and fill all of the rooms of our hearts. May laya ka po na punuin ang bawat laman ng isip namin, laman ng tibok ng puso namin, at na nagpapasigla ng kaluluwa namin. Holy Spirit, fill us to overflow. Lalo na sa panahon ng pagsubok, I pray, kung saan lumalabas ang totoo sa amin, Holy Spirit, sana ang makita nila ay si Jesus. Ang finished work of Jesus. We are more than conquerors. Our victory is in Christ. No angel, no demon, no principality, no human being or work of men can separate us from the love of God in Christ. So Lord, wala po kaming ibang mamahalin higit sa lahat kung hindi kayo.
Now that you are removing our idols, replace it with the singular presence of Jesus. Tulungan niyo po kami, Lord, sumamba. But I guess for many of us today, tulungan niyo lang po kami ma-in love kay Jesus ulit. Some of us have forgotten our first love, so we have idols. We have entertained idols because we have forgotten Jesus is our first love. Jesus is our first love. So restore the love, Jesus. Touch every heart, every mind, every soul. Fill us, Lord. Fill us with the love of Jesus. Na wala na po kaming hahanapin pa. Na wala nang ibang makakasatisfy pa. Na wala nang iba, Lord, makakabusog pa at magpapasaya sa amin than Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I pray lahat na nandito, uuwi, Lord God, with a sense of freedom. May laya sumamba, may laya mabuhay muli, may laya gawin ang pinagagawa ng Diyos. Dahil binalik namin sa trono si Jesus. Maghari ka, Jesus. Sa church na ito, maghari ka, Jesus. To all churches, maghari ka, Jesus. The harvest is plentiful, the workers are few. So we will pray, beseech the Lord of the harvest. The harvest point may worship and declare Jesus is Lord. Are we listening, sabi kanina? Are we listening? Yes, we will listen to the work of the Spirit. And the Spirit is telling us, ang yaman ng harvest ninyo, kailangan nila ang pag-akap nyo, ang tulong nyo, ang panalangin nyo, ang pakikiraman nyo. Harvest Point, will you dream and aspire for the things of the Lord? Or will we be stuck by our sacred cows and our idols, our fears and our reservations? Lord, break us free to make disciples of this nation. Break us free. Holy Spirit, break us free. Unleash us. Overflow us. As we pray, I pray po sa bawat isa sa amin dito, samahan, pag-ingatan po. A whole new week, Lord, hindi namin alam ang mangyayari. Ito lang alam namin, kay Jesus kami. Hindi namin alam ang gawa ng kaaway. Ito lang alam namin, kay Jesus kami. Hindi namin alam ano ang pagdadaanan namin, pero sa kabila lang yan, alam namin, kasama namin si Jesus. Hindi kami tatalikuran ni Jesus, hindi kami iiwan ni Jesus. Ano man nasabihin ng kaaway, ito lang alam namin, kay Jesus kami. At walang nawawala sa kamay ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand. Let's give the one true God a hand of worship.